Part na Middle East, lagi ang mayroong ganitong mga pangyayari ng mga katulong. Ngayon, sasagutin natin, bakit ang Kuwait, bakit ang Saudi, mayroong mga inaabuso, inaapi, hindi pinapakain, minamaltrato, at marami pang iba. Ito ang kasagutan. Sa Pilipinas pa lang, kung papunta kang mag-abroad, kadalasan na wala kang gagastusin, na maraming offer, is ang Middle East na mga agency, papuntang Middle East. Passport, wala kang passport, bigyan ka pa, ipapassport ka nila. Wala kang pamasahe, papuntang Maynila sa agency, bigyan ka ng ticket. Ang pamilya mo, bigyan ng pera, 10,000. Tapos bago ka mag-flight na, kung mag-flight ka na, computer ka na, tapos flight ka na, tapos na lahat ng papilis mo, meron pa daw yung pabaon na ibigay sa'yo na pera, kumbaga iiwan sa pamilya, 15K. Ganon ba yun? 15K? Sa amin wala, hindi kami nakakaranas ng ganyan. Ngayon, dito tayo sa mga Hong Kong, sa Singapore, meron bang ganyan? Wala. Ang meron lang dati, naalala ko, mayroong salary deduction ang Singapore, Hong Kong, kung mag-DH or katulong applyan mo papunta doon. Dati 6 months pa yon, kaya hindi ako napunta doon at hindi rin pinalad talaga. Dito ako napunta sa Middle East. Kaya napakadaki ng diferensya, di ba? Tapos, sa pag-apply na naman, kadalasan mabilisan lang makaalis Middle East. Ang tagal ng proseso ng Singapore, ng Hong Kong, ang tagal. Malaki ang sahod doon sa Hong Kong pero ang tagal ng proseso nila. Hindi kagaya dito sa Middle East. 3 months, kapag fit to work ka na, magpapasa ka na sa medical, wala na, automatic na. Mabilisan na yung alis mo. Kaso nga lang, ito ang problema pagdating dito. Maraming mga inaabuso, kumbaga, paswertihan ng talaga sa amo. Marami naman din ang mabait ang ugali, pero marami din talaga ang hindi kaya-aya ng mga ugali. Kaya marami sa ating mga kababayan sumuko na, umuwi na, hindi na kinaya at ano pa man, wala na ang pangarap. Hindi na inisip ang pangarap dahil sa hindi inasahang pangyayari na magkaroon ng amo na salbahe. O di ba? So bakit dito sa Middle East lang 'yun ang kasagutan? Dahil ang napakadaming membro ngayon na mga OFW na mga katulong dito sa Saudi, sa Middle East talaga. Ikumpara sa mga Hong Kong, ikumpara sa mga Singapore, dito ang pinakamarami, ang Kuwait, ang Saudi, sa Jeddah, saan pa mang lugar dito banda sa Middle East, dito ang pinakamarami. So, hindi natin maiwasan na marami talagang hindi maiiwasan na dito rin talaga ang maraming mga pangyayari na ganon. Kung bakit walang day-off ang katulong, hindi free. Stress. Yung stress ba dahil wala kang day-off, wala kang rest, ganon. Lalo pa ibang mga amo, ayaw pahawakin ng cellphone, bawal ang cellphone. Pero buti ngayon, okay na, karamihan na ngayon sa mga amo, gamit na ng cellphone yung katulong. Pero diskarte na lang din. So, dito talaga, ang maraming katulong na pumupunta dahil sa mabilisang proseso ng pag-alis. Ito ang nagiging kasagutan sa isip ng mga maraming mga nanay, mama, kasagutan sa mga problema sa Pilipinas. Samantalang kung mag-Singapore ka, napakahirap ng proseso, may age limit doon na kailangan 30 lang ata. Dito pwede, kahit 45 pang edad mo, pwede ka. Yun ang kaibahan. Kaya marami ang pumupunta Middle East dahil sa bilis ng proseso. Libre ka pa, passport mo, bigyan pang pamilya mo, may pabaon ka pa. Sa ngayon, bilhan pa ng luggage bag, ano pa yung mga binibigay nila. Sa laki din ng binabayad ng mga employer. Ganon sa agency. O, diba? So, kayo na bahala. Kumbaga, ang ano ko lang,
paswertihan lang talaga mga kabayan. Paswertihan sa amo, yan ang totoo. Hindi lahat minalas, pero meron din talagang mga mababait na mga Arabo or mga amo.